So for today's video, may mga bago tayong kakabit kay ADV. And maraming salamat pala sa Daytona Philippines sa mga pinadala nila sa atin ngayon. Unahin na natin tong super stock pulley. Sobrang dami nagre-recommend sa akin na gamitin ko daw to. And pinadala din tayo ng Kevlar and Carbon na clutch shoe. So based sa mga review na basa ko, iwas dragging daw pag ito yung gamit mo. And syempre magandang kapartner nun, itong Daytona na clutch bell. Ito guys yung mga advantage pag ito yung ginamit nyo. And sinamahan na rin nila nitong grippy grip. Bago lang daw to, yung galing pang Japan. Ito guys, yung malambot daw ito, yung sa throttle side. Itong mas matigas naman sa kaliwa. Ito yung premium na handlebar grip nila eh. Sarap ng hawakan. Pero I'm not sure kung makakabit natin ito today. Unahin natin yung panggilid. Alright, so nabakasan natin itong JVT set, itong drive face, pulley, itong clutch bell, tsaka clutch assembly. So kung merong interesado dito sa JVT set natin, ano lang, PM lang kayo sa Facebook page ko. So nabaklasan natin itong clutch assembly. Ito guys yung TSMP natin na center spring, 1200 RPM. Ito pala yung pinalitan ko last time, yung JVT na slider piece. Tara, check natin mabilis kung masikip pa rin. Tingnan nyo guys ha, mula nung kinabit ko to, isang beses ko palang nagamit. Hindi naman umaalog. Pero itong isa, parang nag-uumpisa na kagad na gumalaw. Ito rin guys, ayun o. Grabe no? Bagong slider piece, isang gamit pa lang, parang paumpisa na kagad. Pakita ko sa inyo itong stock. Ito kasi yung gagamitin natin. Ito 2 taon, walang palitan. Ito pa rin yung original. Walang kagalaw-galaw, kahit anong gawin mo. Ayun o. Kahit talagang hilahin mo yo, hindi gagalaw yan. Kaya mas reliable pa rin talaga itong stock na slider piece. Tara, buksan na natin to. Ito na guys yung Daytona Super Stock. Ang sabi sa akin ang main difference daw nito is yung rampa. Ito. Kumpara natin dito sa stock. Ito yung rampa. Tingnan naman natin itong JVT. Yung rampa nito parang may linya-linya oh. May nararamdaman ako. Then ito naman yung Super Stock. So parang mas steep nga yung angle nitong rampa no. May papel pa pala dito. Yan gagamitin din natin dito sa Super Stock is itong ceramic bushing. Ito yung Pitts bike. Ang pasok na pasok. May mga nabasa rin ako na dapat daw lihahin tong ano o i-grinder tong edge ng stock na backplate. Parang hindi naman ganun katalim yung sa akin. Obserbahan muna natin. Parang goods pa naman ako dito. And ito rin pala yung gamit kong tuning washer sa JVT. 0.5mm. Pero mukhang mga gamit ko na itong 1mm ngayon. May nagsabi kasi sa akin dati na huwag ko raw gamitin itong 1mm sa JVT pulley. Kasi maliit na lang doon yung kapit ng slider piece sa poste. And since magsusuper stock na tayo, tara, testingin natin to. Pagdating naman pala sa bola, itong 14 grams pa rin na JVT yung gagamitin natin. O-order na lang din ako ng Daytona para eventually mag-straight Daytona setup tayo. Testingin na natin kung kasya. Yun guys, pasok na pasok. Ito kasing stock na backplate na merong stock slider piece. Hindi kasya sa JVT yan eh, tingnan nyo. Hanggang dyan lang. Ayaw nang pumasok. May nagsabi sa akin, liyahin ko lang doon ng konti ito para pumasok dito sa JVT pulley. Kaya ang ginawa natin, bumili na lang tayo ng JVT na slider piece. And syempre, stock drive face na rin yung gagamitin natin. Hindi na natin makikita itong dilaw sa panggilid ADV. So next na gagawin natin is babaklasin na natin itong stock na clutch assembly. Kasi itong stock assembly yung gagamitin natin. Papalitan lang natin ng Daytona na Kevlar and Carbon clutch shoe. Tanggalin na muna natin itong clutch plate. Unahin nyo lang tanggalin itong 3 circlip. Gamit lang kayo ng flathead. Then pag tanggal nyo na, itong kabin nyo lang ng konti itong clutch plate. Tandaan nyo lang mamaya yung orientation pag ibabalik nyo, yung round side yung sa loob, tapos yung flat side o yung medyo matalas, yun yung sa taas. Then kailangan nyo gumamit itong circlip pliers para matanggal tong clutch springs. Ito na rin yung clutch springs na gagamitin natin sa Daytona clutch shoe. JVT to na 1000 RPM. Ito yung kasama sa JVT na clutch assembly. Pero order na lang din ako ng Daytona na clutch spring. Ito na guys yung stock na clutch shoe. Yan, ito na guys yung bago. Daytona Kevlar and Carbon clutch shoe. Kuha muna tayo ng isa, kumpara natin. Pero guys, ito palang Daytona na Kevlar and Carbon clutch shoe. Pang Yamaha and Honda na rin to. So kung makikita nyo, ito yung size ng lining ng stock. Ito naman yung sa Daytona.
Parang halos kalahati lang yung stock no? Kumpara naman natin sa JVT, mas mahaba pa rin yung Daytona. Yan guys Yan itong JVT, sobrang kinis ng clutch lining niya. Ito mas ramdam ko yung texture, yung Daytona. Palitan na natin lahat. Maganda naman yung play. Yan, sukat na sukat naman guys. Ayan Saktong-sakto rin doon sa rubber damper. Then balik na lang natin tong clutch springs. Pag nagpapasok kayo guys ng clutch springs, siguraduhin nyo lang nakita nyo yung kabilang dulo dito. Dapat lumusot. Pwede yung pukpukin ng konti para siguradong pumasok. Alright, so pasok na yung tatlong clutch springs. Inspection lang para siguradong again. Make sure nakita nyo yung kabilang dulo dito. Dapat nakalusot. Okay, goods naman. Then pagtapos na kayo, babalik nyo lang yung clutch plate. And dapat guys, mayroong space para sa circlip. So kung medyo dikit pa rin, pupukin nyo lang ng konti. Yan, goods na siguro yan. Pag kulang pa, pukpukin na lang ulit natin. Pag ibabalik nyo naman yung circlip, ganun din Yung rounded side yung sa ilalim, tapos itong flat or yung medyo sharp yung sa ibabaw. Dapat lang guys pa-outer yung buka nito Pwede nyo naman yung itulak. Dapat itong open na part facing outward. So yan guys. Minsan lang nahihirapan akong kapain Ano ba yung rounded? Ano yung flat? Ito yung flat. So again guys, tingnan nyo yung orientation ng circlip Dapat yung open part facing outward. Yan, tingnan nyo. Napaka-importante niyan guys. Bago pala natin ibalik to, testingin ko lang tong center spring. Grabe. Tigas pa rin guys. Yung JVT kasi natin na 1000 RPM, parang wala pang 2 linggo, malambot na Nakabit na natin tong torque drive nut, pero hinantate ko lang muna. Yung pitikin lang natin bago natin i-torque spec. Then dito guys, gagamitin natin ng torque wrench, 54 Newton meters. Yun. Kung narinig nyo nag-click, okay na yun. Yan huling pyesa today, itong clutch bell. Tara, buksan na natin. May stickers pa. Parang mas mabigat to ng konti sa JVT kumpara natin. Mabigat ng konting-konti lang naman. Pero ang difference, itong JVT natin grooved. Pero itong Daytona hindi, smooth lang. Pero syempre sabi nila ito yung perfect match dun sa sa Daytona natin na clutch shoe. And dun pala sa mga nahihirapang maglagay ng belt sa torque drive. Turuan ko kayo ng technique. Ilagay nyo muna tong clutch bell, mas madali nyo mabubuksan yan. Napakatigas pa guys ng center spring natin Yan guys, pasok na. Ito torque spec din natin to. Ito naman 49 Newton meters. Ayun, kung narinig nyo nag-click na guys, okay na yun. Pwede nyo ulitin para sigurado. Then kabitan natin guys tong super stock pulley. Then magagamit na natin for the first time tong 1mm na tuning washer. Racing DNA pala to. Then balik tayo sa stock drive face. Dito naman pipitikin na lang natin to kasi hindi ko pa naayos yung yung Y-tool, hindi pa rin kasya dito. Ito yung maganda pag naka-offset washer ka. Kahit 1mm yung tuning washer na ginamit natin, buo pa rin yung thread, hindi pasok. Palapatin muna natin tong belt. Mukhang okay naman no? Wala naman masyadong pagpag. And again, 1mm na yung tuning washer natin dyan Tara, test ride natin to. So in terms of feel, wala pa ako masyadong nararamdamang pinag-iba. Okay naman yung arangkada, yung harurot. Pero yun nga yung sinasabi ni Daytona na kung baga kaya tinawag na super stock. Hindi mo naman kasi papalitan lahat. May mga stock components ka pa rin na gagamitin. Like tayo, gamit pa rin natin yung stock na backplate, slider piece, yung drive face. Yung pinalitan lang yung pinaka-pulley. Tapos yung stock na clutch assembly pa rin yung gamit natin. Pinalitan lang natin yung clutch shoe. Pero papantay siya doon sa mga naka-complete set, di ba? Maganda yung takbo You know? Pag pumipiga ka, nararamdaman mo talaga Pero yung clutch bell pala natin, yung regular lang ng Daytona. Hindi pa to yung knurled na clutch bell. Yun yung sumisipol
Pero pakiramdaman muna natin to kasi kung nandito pa lang ang happy naman ako Kasi syempre bago tayo magkabit ng mga pyesa sa ADV, basa-basa rin muna tayo. And pagdating doon sa clutch bell ni Daytona, yung knurled versus yung regular lang sa akin, parang hati yung mga nababasa ko Yung mga nabasa ako na mas gusto nila yung knurled. May mga nabasa naman ako na gusto nila itong ano lang daw, itong regular lang. Maganda yung takbo Okay to guys. Ako naman kasi basta goods pang overtake okay na sa akin. Hindi ko naman kasi kailangan ng dulo kasi mainly city riding ako. Goods tayo dito sa takbuhan nito guys. Alright, ikot na tayo dito. Ano lang tayo, quick test ride lang. Gusto ko lang naman pakaramdaman muna itong bago natin kinabit. And so far pasado naman. Napapangiti ako dito sa takbo nito. Yun naman importante Kung meron kang kinabit sa motor mo tapos napangiti ka after, goods na yun. Hindi naman tayo nakikipagkarera sa daan. Kung personally happy ka sa takbo, yun lang ang importante. Parang malakas sa sa gitna. Pag tipong tumungtong na ng mga 40s, 30 plus, mas nararamdaman ko yung torque. And guys, sa mga interesado rin pala sa Daytona parts na kinabit natin, ililink ko na lang lahat dito sa video. Yan yung mga ililink ko na products galing mismo sa Daytona Philippines, kaya sigurado kayong legit. Meron pa pala tayo ng grippy grips, kabit natin next time yun. Nung tinignan ko, yung grippy grips pala na yun yung medyo mas mahal na handlebar grip ng Daytona. So mukhang yun yung pang diinan nila. And ang maganda pala guys sa Daytona is kanina na-meet ko sila. Shoutout pala sa'yo, Sir 8 and Josh. So sila na mismo yung nagsabi na honest review lang. Pag kinabit mo yung Daytona parts, kung anong feedback mo, positive, negative, okay lang yan. Kung meron daw negative, sabihin sa kanila para ma-improve nila. Yun ang maganda sa brand, di ba? Pero ako naman kasi, kahit binili ko yan or kahit binigay sa akin, syempre honest feedback din naman tayo. Kasi napaka-importante yung bagay yung feedback. Kasi dyan nag-i-improve yung mga bagay. Pero sa ngayon, all goods. Wala pa naman akong na-observe na something na pwedeng ma-improve. Kaya siguro, ride natin ito na medyo mas malayo-layo para mas maramdaman natin. Pero so far, sarap gamitin. Siguro yung yung fuel consumption ng i-observe din natin. I-reset ko na lang pag-uwi para next gamit natin maobserbahan natin yung konsumo nitong Daytona set natin. Alright, so quick plugging din pala guys. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa channel natin, favor na rin, pa-click ng subscribe button below and like and share the video. Ito guys, paahon, lakas pa rin. So again, maraming salamat sa mga sumama sa quick test ride natin. Sana nagustuhan nyo yung content natin today. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.